Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ng mga nakatagong panganib sa ating bato. Naniniwala ba kayo na sa mismong mga nakasanayang gawain natin araw-araw, may isang bagay na unti-unting sumisira sa ating mga bato nang hindi man lang natin namamalayan? Hindi ito lason, hindi rin mapanganib na kemikal, kundi isang bagay na ginagamit ng maraming tao sa pag-aakalang wala namang masama dito. Ako ay isang nephrologist doktor ng bato na may 35 taong karanasan. Sa loob ng maraming taon ng aking pagtatrabaho, ang pinakakinagagalit ko ay hindi ang mga malubhang kaso ng sakit, kundi ang mga pahayag na paulit-ulit kong naririnig sa aking klinika. Dok, wala naman akong nararamdaman. Dok, normal pa rin naman ang pagkain ko. Bakit nang malaman ko, mahina na pala ang aking mga bato? At ang nakakalungkot, maraming kaso nito ang maaaring naiwasan kung nalaman lang nila ng mas maaga. Ang bato ay isa sa pinakamatibay na organ sa katawan. Araw-araw, sinasala nito ang dugo, tinatanggal ang mga lason, nire-regulate ang presyo ng dugo, pinananatiling malakas ang mga buto, at iniiwasan ang anemia. Ngunit ang nakakainis, ang bato ay ang pinakamatahimik na organ. Kapag nagsisimula itong masira, hindi ito sumasakit at hindi nagbibigay ng malinaw na senyales. At dahil sa katahimikan na iyon, maraming tao ang nagiging kampante. May mga taong normal pa rin ang pamumuhay, nakakagalaw, nakakakain, pero medyo pagod lang, bahagyang namamaga ang kamay at paa at hindi malalim ang tulog. Ngunit ang mga senyales na ito ay madalas na binabalewala hanggang sa ipakita ng laboratory tests na malubhana ang paghina ng kidney function. Sa oras na iyon, ang pinakamasakit na tanong ay lumilitaw. Sana nalaman ko ng mas maaga. Ito ang dahilan kung bakit sa video na ito hindi ko gagamitin ang mga komplikadong terminong medikal. Ayoko ring takutin kayo. Gusto kong makipag-usap sa inyo na parang magkaharap tayo upang tingnan ang katotohanan. May mga lason na tahimik na sumisira sa ating mga bato araw-araw at mas mapanganib ang mga ito kapag tumatanda na tayo. Inayos ko ang mga lason na ito ayon sa kanilang pagtaas ng panganib mula sa mga bagay na hindi inaasahan ng karamihan hanggang sa pinakamapanganib na lason. Isang bagay na halos bawat pamilya ay mayroon, ginagamit ng bawat tao, at marami pa nga ang gumamit nito ngayong umaga nang hindi iniisip na maaari itong makaapekto sa bato. Ang mahalaga na gusto kong tandaan ninyo mula sa simula ay ang video na ito ay hindi upang pagsabihan kayo, lalo na upang magdulot ng pag-aalala. Ang tanging layunin ko ay tulungan kayong maunawaan ng maaga upang maprotektahan ang inyong mga bato. Dahil ang mahinang bato ay hindi isang sapilitang kapalaran kapag tumatanda. Maraming pinsala ang nagmumula sa mga nakasanayan at ang mga nakasanayan ay maaaring baguhin. Kaya anong mga lason ang tahimik na sumisira sa inyong mga bato at alin ang pinakamapanganib na hindi inaasahan ng karamihan? Manatili kayo sa akin dahil ang inyong maririnig ay maaaring magpabago sa pananaw ninyo sa kalusugan ng inyong mga bato simula ngayon. Mga kaibigan, bago natin talakayin ang bawat partikular na lason, may isang napakahalagang bagay na gusto kong malinawan ninyo. Iyon ay, habang tumatanda tayo, hindi na tulad ng dati ang ating mga bato. Kahit na sa labas, ay nakikita natin na normal ang ating pamumuhay. Katulad ng paningin na unti-unting lumalabo at ang mga buto at kasukasuan ay hindi na kasing flexible, ang mga bato rin ay tumatanda sa paglipas ng panahon. Bawat taon na lumilipas, ang kakayahan ng bato na magsala ng dugo ay nababawasan ng kaunti. Ang paghina na ito ay nangyayari ng napakabagal, napakatahimik, na halos walang nakakapansin. Nakaalis pa rin kayo, nakakakain pa rin, at nakakagawa pa rin ng normal na gawain, kaya madaling isipin na maayos pa rin kayo.
Iniisip ko ang bato bilang isang water filter na kailangang magtrabaho araw at gabi. Kapag bago pa ang filter, kaya nitong salain ang maraming dumi, kahit maruming tubig ay nalilinis pa rin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang filter na iyon ay unti-unting lumuluma. Kung patuloy nating ipoproseso ito ng napakaraming basura, napakaraming masamang bagay, madaling mabara, masisira, at hindi na magiging epektibo sa pagsasala. Ang nakababahala ay kapag nagsisimula ng humina ang bato, hindi ito nagbibigay ng malinaw na babala, walang matinding sakit, walang emergency signal. Medyo napapagod lang kayo, hindi maganda ang tulog, medyo namamaga ang kamay at paa, at bahagyang nagbago ang pag-ihi, at maraming tao ang nagbalewala sa mga senyales na iyon, iniisip na marahil ay dahil lang sa pagtanda. Bukod sa natural na proseso ng pagtanda, kapag nasa gitnang edad at matanda na, ang ating katawan ay madaling makaranas ng dalawang malalaking problema, alta presyon at diabetes. Ito ang dalawang pangunahing sanhi ng talamak na sakit sa bato sa buong mundo. Kung iisipin ninyo ang bato bilang isang sistema ng napakaliit at napakapinong filter tubes, ang mataas na presyon ng dugo ay parang tubig na umaagos ng napakalakas, habang ang mataas na blood sugar ay parang tubig na puno ng dumi. Parehong sumisira sa filtering system na ito sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bagay na inakala nating walang masama noong bata pa tayo ay nagiging napakalaking pasanin para sa bato kapag matanda na. Ang mga nakasanayan na tila walang pinsala, na paulit-ulit na ginagawa sa loob ng maraming taon, ay mag-iiwan ng maliliit na pinsala. At ang maliliit na pinsala na ito, kapag pinagsama-sama, ay maaaring humantong sa paghina ng bato nang hindi man lang natin nalalaman. Hindi ko sinasabi ito upang mag-alala kayo, kundi upang maunawaan ninyo ang tunay na kalikasan ng problema. Kapag naintindihan na, makikita ninyo na ang pagprotekta sa bato ay hindi isang bagay na mahirap gawin. Nagsisimula ito sa pagtukoy sa mga salik na tahimik na nagpapahina sa bato araw-araw. At sa susunod, tatalakayin ko ang bawat partikular na lason simula sa isang bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Lason numero 4, kakulangan sa paggalaw. Kapag mabagal ang daloy ng dugo, tahimik na humihina ang bato. Mga kaibigan, ang unang lason sa listahan ngayon ay maaaring ikagulat ng marami dahil hindi ito isang bagay na kinakain ninyo at hindi rin isang bagay na iniinom ninyo. Ang bagay na ito ay nagmumula sa isang napakapamilyar na kondisyon sa modernong buhay. Sobra tayong nakaupo at kulang sa paggalaw. Maraming nagsasabi sa akin, "Doc, regular naman akong kumakain, hindi naman ako masyadong umiinom ng alak, bakit humina pa rin ang bato ko?" Ngunit kapag tinanong ko kung gumagalaw sila araw-araw, ang sagot ay madalas na bihira akong maglakad-lakad, mas madalas akong nakaupo sa bahay para mas ligtas. Mga kaibigan, hindi kayang gumana ng maayos ang ating mga bato kung mabagal ang daloy ng dugo na nagpapakain dito. Madalas kong inihahalin tulad ang circulatory system sa isang ilog. Kapag malakas ang agos ng tubig, kusang nililinis ng ilog ang sarili nito, tinatangay ang mga basura. Ngunit kung ang tubig ay nakatigil, ang putik at basura ay maiipon na nagiging sanhi ng polusyon. Ganoon din ang ating katawan. Kapag gumagalaw kayo, mas malakas ang pagbomba ng puso, mas gumaganda ang daloy ng dugo, at milyon-milyong maliliit na filter sa mga bato ang sapat na napapakain. Sa kabaligtaran, kapag masyadong matagal na nakaupo, mabagal ang daloy ng dugo at unti-unting nawawala sa mga bato ang ideal na kondisyon para sa pagsasala ng mga lason. Ang kakulangan sa paggalaw ay hindi lamang nangangahulugan ng mahinang sirkulasyon ng dugo. Nagdudulot din ito ng sunod-sunod na mapanganib na epekto sa bato. Kapag hindi gaanong gumagalaw ang katawan, bumababa ang kakayahan nitong gamitin ang asukal sa dugo, madaling tumaas ang blood sugar, at sa katagalan ay humahantong sa diabetes. Kasabay nito,
Ang matagal na pag-upo ay nagpapataas din ng timbang, mas nagtatrabaho ang puso at tumataas ang presyon ng dugo. At natatandaan ba ninyo, ang alta presyon at diabetes, ang dalawang pinakamalaking kalaban ng bato? Nangangahulugan ito na kahit hindi kayo kumakain ng anumang nakakapinsala, kung araw-araw ay matagal kayong nakaupo at kulang sa paggalaw, ang bato pa rin ang nagdurusa araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit tinawag kong lason ang kakulangan sa paggalaw. Hindi ito agad-agad nagdudulot ng pinsala, ngunit unti-unti at tahimik na sinisira ang bato. Sa puntong ito, maaaring mag-alala kayo at isipin na ngayon ay matanda na kayo, sumasakit ang inyong mga kasukasuan, paano na kayo mag-ehersisyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasabi na kailangan ninyong tumakbo o mag-ehersisyo ng matindi. Ang solusyon dito ay napakasimple at kayang gawin. Una sa lahat, kung kailangan ninyong umupo ng matagal, ugaliin ang tumayo pagkatapos ng bawat 45,060 minuto. Kahit tumayo lang, maglakad ng ilang hakbang sa loob ng bahay, mag-stretch, magpaikot ng pulso, at bukong-bukong ay nakakatulong na sa pagdaloy muli ng dugo. Isang maliit na kilos, ngunit pasasalamatan agad kayo ng inyong mga bato. Pangalawa, subukang maglakad araw-araw. Hindi kailangan ng malayo, hindi kailangan ng mabilis. 10 minuto lang sa loob ng bahay ngayon, 15 minuto bukas. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular, hindi ang intensidad. Nakakatulong ang paglalakad sa pagkontrol ng blood sugar, pagpapababa ng presyon ng dugo, at pagpapanatili ng stable na timbang. Lahat ng ito ay mga salik na nagpoprotekta sa bato. Para sa mga may sakit sa kasukasuan o nahihirapan maglakad, maaari pa ring mag-ehersisyo habang nakaupo. Ibabataas ang mga binti, paikot-ikot ang bukong-bukong, itaas ang mga kamay, paikot-ikot ang mga balikat, at huminga ng malalim. Ang bawat maliit na galaw ay nakakatulong sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Tandaan ninyo ito. Anumang galaw ay mas mabuti kaysa sa walang galaw. Bawat pagtayo ninyo, bawat banayad na hakbang ay parang sariwang tubig na ibinubuhos upang pakainin ang bato. At kapag ang bato ay sapat na napapakain, mas magiging malakas ang kakayahan nitong labanan ang iba pang mga lason. Lason numero 3. Hindi tamang paggamit ng pain relievers, maliit na dosis, malaking epekto. Mga kaibigan, ang susunod na lason sa listahan ngayon ay isang bagay na halos bawat bahay ay mayroon, at marami ang gumagamit nito linggo-linggo o araw-araw pa nga nang hindi iniisip na maaari itong makapinsala sa bato. Tinutukoy ko ang hindi tamang paggamit ng pain relievers, sakit ng ulo, sakit ng likod, sakit ng tuhod, pananakit ng balikat at leeg, lalo na kapag matanda na. Mas madalas lumilitaw ang mga pananakit na ito. At ang natural na reaksyon natin ay uminom ng isang tableta para gumaan ang pakiramdam at makapagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain. Marami pa ang nag-iisip na ligtas ang gamot na ito dahil nabibili lang sa botika ng walang reseta. Ngunit mga kaibigan, ang mismong pag-iisip na iyon ang mapanganib. Sa aking pagtatrabaho, marami na akong nakasalamuha na nagpakonsulta dahil sa malinaw na paghina ng kidney function. Nang tanungin ko ng mas malalim, hindi sila masyadong umiinom ng alak, walang malubhang sakit, ngunit may isang bagay na pare-pareho, matagal na paggamit ng pain relievers. Umiinom kapag sumakit, umiinom kahit kaunting sakit, at ganoon na sa loob ng maraming taon. Para mas madali ninyong maunawaan, ipapaliwanag ko ng simple. Upang gumana ng maayos ang bato, kailangan ito ng stable at sapat na daloy ng dugo. May mga sangkap sa katawan na tumutulong na panatilihing bukas ang maliliit na ugat na nagpapakain sa bato. Ngunit ang ilang karaniwang pain relievers ay hindi sinasadyang nagpapaliit sa mga ugat na ito. Sa ganoong sitwasyon, nababawasan ang dami ng dugo
at oxygen na dumadaloy sa bato. Isipin ninyo ang isang halaman na regular na dinidiligan ng tubig. Ngayon, bawat araw, bahagya ninyong pinipisil ang hose ng tubig. Sa simula, maayos pa ang halaman, ngunit sa paulit-ulit na pagpisil sa loob ng maraming araw, maraming buwan, unti-unting matutuyo ang mga ugat ng halaman at hihina ito ng hindi ninyo nalalaman. Ganoon din ang bato. Bawat tableta ng pain reliever ay hindi agad-agad nagdudulot ng pinsala, ngunit ang paulit-ulit na paggamit ay unti-unting sisira sa mga filter sa bato. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pinsalang ito ay nangyayari ng napakatahimik. Hindi ninyo mararamdaman ang sakit sa bato, walang lagnat, walang malinaw na senyales. Kapag nalaman sa laboratory tests, malaki na ang ibinaba ng kidney function at maaaring hindi na bumalik sa dati. Sa puntong ito, maaaring itanong ninyo, kung ganoon, kailangan bang tiisin ang sakit? Hindi ganoon. Napakahalaga ng kalidad ng buhay at walang sinuman ang nagpapilit sa inyo na mamuhay ng may sakit. Ang problema ay hindi kung gagamit ng gamot o hindi, kundi kung paano ito gagamitin. Ang una at pinakamahalaga, huwag basta-basta gagamit ng pain relievers sa mahabang panahon. Kung ang sakit ay tumatagal ng maraming araw, maraming linggo, iyon ay senyales na may problema ang katawan na kailangang suriin, hindi lang basta uminom ng gamot para mapigilan ang sakit. Pangalawa, maging tapat sa inyong doktor tungkol sa lahat ng gamot na ginagamit ninyo, kasama na ang mga nabibili over-the-counter, herbal medicines o supplements. May mga gamot na tila hindi magkakaugnay, ngunit magkasama ay naglalagay ng mas malaking presyon sa bato. Pangatlo, sa mga kaso ng banayad na sakit, maaaring isaalang-alang ang mga pamamaraan na hindi gumagamit ng gamot. Hot compress, cold compress, masahe, muscle stretching, light exercise, o physical therapy ay madalas na nakakatulong sa mas matagal na pagpapagaan ng sakit ng hindi pinapahirapan ang bato. Tandaan ninyo ito, ang pain reliever ay hindi candy. Kung gagamitin ng tama, sa tamang dosis, at sa tamang indikasyon, makakatulong ito upang mas maging komportable ang buhay. Ngunit ang pang-aabuso sa pain relievers araw-araw sa loob ng maraming taon ay parang pagsusugal sa kalusugan ng inyong mga bato nang hindi ninyo nalalaman. At sa susunod, tatalakayin ko ang lason numero 2. Isang bagay na mas karaniwan pa, matatagpuan mismo sa ating pang-araw-araw na pagkain, at marami ang minamaliit ang panganib nito. Lason numero 2. Asin na nakatago sa pagkain, ang hindi nakikitang kaaway na nagtutulak sa bato sa limitasyon. Mga kaibigan, kapag binanggit ang asin, maraming tumutugon agad, "Dok, napakaalat ko kumain, bihira akong gumamit ng asin." Ngunit sa totoo lang, ang pinakamapanganib na asin sa bato ay hindi matatagpuan sa asin na nasa ibabaw ng mesa, kundi nakatago sa maraming pamilyar na pagkain araw-araw. Sa aking pagkonsulta, marami akong nakasalamuhang kaso ng tumataas na presyon ng dugo, bumababang kidney function kahit na sinasabi ng pasyente na napaka-light ng kanilang kinakain. Nang suriin namin ang kanilang diet, natuklasan namin na ang karamihan ng asin ay nagmumula sa mga processed food, tinapay, tocino, corned beef, instant noodles, toyo, bagoong, at maging ang mga merienda na tila walang pinsala. Kailangan ninyong maunawaan na ang asin o mas tumpak, ang sodium ay nasa lahat ng dako. Ginagamit ng industriya ng pagkain ang asin upang mapabuti ang lasa at pahabain ang shelf life. Kaya, kahit hindi ninyo nilalagyan ng maraming asin ang pagkain, ang katawan ay maaaring tumatanggap ng dami ng sodium na higit sa ligtas na antas araw-araw. Kaya, ano ang mangyayari kapag kumakain tayo ng napakaraming asin? Upang mas madali ninyong maunawaan, ipapaliwanag ko ng simple. Kapag mataas ang sodium sa dugo, pinipigilan ng katawan ang tubig upang dilute ang dami ng asin.
Ang maraming tubig na napipigilan ay nagpapataas ng dami ng dugo at nagsisimulang tumaas ang presyon ng dugo. Ito ang paraan kung paano tahimik na itinutulak ng asin ang presyon ng dugo na tumaas nang hindi ninyo nararamdaman ng malinaw. At natatandaan ba ninyo? Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pinsala sa bato. Ang maliliit na ugat sa bato ay napakadelikado. Kapag ang presyon ng dugo ay palaging mataas, ang mga ugat na ito ay patuloy na bumubukol at nag-iiba. Sa katagalan ay masisira, magiging matigas, at mawawalan ng kakayahan sa pagsasala. Parang paggamit ng malakas na pressure washer upang hugasan ang manipis na lambat. Sa simula, maaaring malinis, ngunit sa katagalan ay masisira ang lambat. Ang nakababahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng napakatahimik. Hindi kayo makakaramdam ng sakit sa bato, walang malinaw na kakulangan sa ginhawa. Hanggang sa regular na pagsukat ng presyon ng dugo ay mataas o ipinakita ng laboratory tests na bumaba ang kidney function, ang pinsala ay naipon na sa loob ng maraming taon. Kaya, paano protektahan ang bato mula sa hindi nakikitang lason na ito? Una sa lahat, kailangan ninyong baguhin ang inyong pananaw sa asin. Hindi lang sapat ang bawasan ang dami ng asin na inilalagay sa pagkain, kundi kailangan ding bigyang pansin ang kabuuang dami ng sodium mula sa lahat ng pinagmulan. Isang napakahalagang ugali ay ang pagbabasa ng food labels. Tingnan ang bahagi ng sodium. Magugulat kayo kung makita na ang mga pagkain na hindi naman maalat ay naglalaman ng napakataas na dami ng asin. Ito ay maaaring medyo nakakainis sa simula, ngunit kapag nasanay na, unti-unti kayong magiging mas proaktibo sa pagprotekta sa inyong mga bato. Pangalawa, unahin ang pagluluto sa bahay. Kapag kayo mismo ang nagluluto, nakokontrol ninyo ang dami ng asin, patis at iba pang pampalasa. Bukod pa rito, gamitin ang mga natural na pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, paminta, luya, turmeric, kalamansi at suka. Nakakatulong ito upang maging mas malasa ang pagkain nang hindi nangangailangan ng maraming asin. Isa pang maliit na tip ay kung gumagamit kayo ng delatang gulay, hugasan itong mabuti sa ilalim ng umaagos na tubig bago lutuin. Ang isang simpleng hakbang na iyon ay makakabawas na ng malaking dami ng asin. Tandaan ninyo, hindi nakakapinsala ang asin sa isang pagkain, kundi nakakapinsala kapag labis na kinakain araw-araw. At kapag ang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo, ang bato ang unang organ na nagdurusa. At ngayon, tatalakayin ko ang pinakamapanganib na lason, isang bagay na hindi lamang nagpapataas ng presyon ng dugo, kundi ang pinakamabilis na paraan din upang humantong sa paghina ng bato. Kahit na maraming tao pa rin ang itinuturing ito bilang kasiyahan sa pang-araw-araw na pagkain, lason numero 1, asukal at pinrosesong starch, ang pinakamapanganib na pinsala sa bato na hindi inaakala ng marami. Mga kaibigan, natalakay na natin ang 3 lason na tahimik na nagdudulot ng pinsala sa bato. Ngunit ngayon, gusto kong maging lubos kayong mapagmasid dahil ang lason numero 1 na tatalakayin ko ay hindi lamang mas karaniwan kaysa sa lahat ng nauna, kundi mas mapanganib din, lalo na sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Ang nakakainis ay ang lason na ito ay walang nakakatakot na anyo. Wala itong kakaibang amoy, hindi agad-agad nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Sa kabaligtaran, madalas itong nauugnay sa masarap na pakiramdam, kagalakan o maging sa gantimpala pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Tinutukoy ko ang asukal at pinrosesong starch. Marami ang magtataka at mag-iisip, hindi naman ako kumakain ng masyadong matatamis. Ngunit mga kaibigan, hindi lang sa candy o matatamis na tinapay matatagpuan ang asukal. Nakatago ito sa soft drinks, milk tea, bottled fruit juices, puting tinapay, bihon, biscuits, instant cereals, mga bagay na ginagamit ng maraming tao araw-araw, maging sa umaga pa nga,
Bakit ko ito tinawag na pinakamapanganib na lason sa bato? Dahil ang asukal at pinrosesong starch ay hindi umaatake sa bato sa isang paraan, kundi sabay-sabay na umaatake mula sa maraming direksyon na nagiging sanhi upang hindi makalaban ang bato. Una sa lahat, ito ang pinakamabilis na paraan upang magkaroon ng diabetes. Kapag kumakain kayo ng maraming asukal o pinrosesong starch, mabilis na tumataas ang blood sugar. Napipilitan ang katawan na maglabas ng maraming insulin upang ibaba ang blood sugar. Kung ang sitwasyong ito ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw, unti-unting magiging resistant ang mga cells sa insulin at lilitaw ang diabetes nang hindi ninyo nalalaman. At kailangan ninyong tandaan, ang diabetes ang pangunahing sanhi ng talamak na sakit sa bato. Kapag ang blood sugar ay palaging mataas, ang maliliit na filter sa bato ay unti-unting nasisira. Sa simula ay bahagyang tumutulo, pagkatapos ay nagiging fibrous at nawawalan ng function. Kapag natuklasan, marami na ang nasa panganib na kailangang sumailalim sa regular na dialysis. Hindi lang iyon, ang asukal ay isang tahimik na salarin na nagpapataas ng presyon ng dugo. Marami ang nakatuon lamang sa asin at nakakalimutan na ang diet na mataas sa asukal ay nagdudulot din ng pagka-disorder sa blood pressure regulation. Ang matagal na pagtaas ng presyon ng dugo ay patuloy na naglalagay ng presyon sa bato. Kaya, ang asukal ay parehong direkta at hindi direktang nagtutulak sa bato sa mapanganib na kalagayan. Hindi pa tapos diyan, nagdudulot din ang asukal ng tahimik na pamamaga sa buong katawan. Hindi kayo makakaramdam ng sakit, walang lagnat, ngunit sa loob ng maliliit na ugat, kabilang na ang mga ugat na nagpapakain sa bato, ay unti-unting nasisira araw-araw. Ang pamamaga na ito ay nagpapabilis ng proseso ng pagtanda at mas mabilis na humihina ang bato. Isa pang epekto na nararanasan ng maraming tao ay ang pagtaas ng timbang at fatty liver. Kapag ang sobrang asukal ay hindi nagamit, babaguhin ito ng katawan sa taba. Ang pag-ipon ng taba ay hindi lamang nagpapataas ng timbang, kundi nagdudulot din ng metabolic disorder sa buong katawan. At kapag may metabolic disorder, ang bato ang isa sa mga organ na nagdurusa ng malubhang epekto. Kita ninyo, ang asukal at pinrosesong starch ay isang malawakang pag-atake. Ito ay nagdudulot ng diabetes, nagpapataas ng presyon ng dugo, nagdudulot ng tahimik na pamamaga at humahantong sa labis na katabaan at metabolic disorder. Kaya, sa loob ng maraming taon ng aking propesyon, nakita ko na ito ang pinakamalaking salarin na nagtutulak sa mga pasyente sa paghina ng bato at hindi isang bihirang lason. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ang magandang balita ay maaari nating kontrolin ang lason na ito kung naiintindihan natin ito ng tama at gagawin ang bawat hakbang. Una sa lahat, kailangan ninyong malaman na ang asukal ay may maraming iba't ibang pangalan. Hindi lang ito asukal kundi pati na rin syrup, pulot, sweeteners at pinrosesong starch. Kapag tiningnan ang food labels, kung makikita ninyo ang mga sangkap na ito na lumilitaw ng madalas, kailangan ninyong mag-ingat. Pangalawa, magsimula sa pagbawas ng matatamis na inumin. Ang soft drinks, bottled tea, at commercial fruit juices ay asukal sa likidong anyo, napakadaling maabsorb at mabilis na nakakapinsala. Kung papalitan lang ng tubig, maligamgam na tubig, o tubig na may kaunting kalamansi, malaking pasanin na ang inyong inalis sa bato. Pangatlo, palitan ang puting starch ng whole grains. Ang puting bigas, puting tinapay, at pinrosesong noodles ay dapat unti-unting palitan ng brown rice, oats, at whole grain bread. Ang fiber sa mga pagkaing ito ay nakakatulong sa mas mabagal na pagpasok ng asukal sa dugo kaya hindi masyadong nabibigla ang bato. Sa huli, unahin ang natural, hindi gaanong pinrosesong pagkain. Kapag ang inyong pagkain ay pangunahing gulay, isda, itlog, sariwang karne, beans, at nuts, automatikong bababa ang dami ng asukal
at pinrosesong starch nang hindi kailangang pilitin. Tandaan ninyo, hindi pinapatay ng asukal ang bato sa isang araw, ngunit kung hahayaan itong tahimik na manatili sa pagkain sa loob ng maraming taon, darating ang bunga ng walang pasabi. Ang maagang pagkaunawa dito ang pinakamahalagang hakbang upang protektahan ang inyong mga bato. Mga kaibigan, narating na natin ang buong larawan ng mga lason na tahimik na nagdudulot ng pinsala sa bato. Hindi ito mga kakaibang bagay, kundi mga bagay na napakapamilyar sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang lason numero 4 ay ang kakulangan sa paggalaw, na nagiging sanhi ng mahinang daloy ng dugo, kaya hindi sapat ang nutrisyon ng bato. Ang lason numero 3 ay ang hindi tamang paggamit ng pain relievers, na pansamantalang nagpapagaling ng sakit, ngunit nagdudulot ng tahimik na pinsala sa bato kung inaabuso. Ang lason numero 2 ay ang asin, na nakatago sa pagkain, hindi maalat sa bibig ngunit nagpapataas ng presyon ng dugo at unti-unting sumisira sa bato araw-araw. At ang pinakamapanganib, ang lason numero 1 ay ang asukal at pinrosesong starch, ang pangunahing salarin na humahantong sa diabetes at talamak na sakit sa bato. Ang mahalaga na gusto kong tandaan ninyo ay ang mahinang bato ay hindi isang sapilitang kapalaran kapag tumatanda. Maraming pinsala ang nagmumula sa mga nakasanayan, at ang mga nakasanayan ay maaaring baguhin kung nalaman natin ng maaga. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Tumayo lang at gumalaw ng kaunti ngayon. Basahin ng mas mabuti ang food label bukas, pumili ng tubig sa halip na soft drinks sa susunod na pagkain. Bawat maliit na pagbabago ay isang hakbang na nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali. Kung nakatulong ang video na ito upang mas maunawaan ninyo ang kalusugan ng bato, umaasa akong ibabahagi ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, lalo na sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Maraming tao ang kailangan lang ng tamang impormasyon sa tamang oras upang maiwasan ang mga nakakalungkot na bunga. At kung gusto ninyong patuloy na makatanggap ng madaling maunawaan, praktikal na payo na nakakatulong sa pag-aalaga ng bato at kalusugan habang tumatanda music, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Patuloy akong sasama sa inyo ng paunti-unti sa paglalakbay na ito upang protektahan ang pangmatagalang kalusugan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga opinyon. Ano sa video na ito ang pinaka-nakagulat sa inyo? Mayroon bang ugali na iniisip ninyong baguhin simula ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba, babasahin ko at sasagutin sa mga susunod na video. Salamat sa paglalaan ng oras para sa pinakamahalagang bagay, ang inyong sariling kalusugan. Tandaan na ang inyong mga bato ay patuloy na nagtatrabaho araw-araw para sa inyo. Ibalik ang pabor sa inyong mga bato sa pamamagitan ng paggawa ng tamang pagpipilian simula ngayon.